Magandang araw po mga katropa. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ay tungkol sa mga taong walang magawa sa buhay, kundi mamerwisyo, sa ating kapwa at sa ating bayan. Unahin na po natin, itong si Bobo Tiglaw na sa kabila ng pagiging journalist, ay naging full-fledged propagandist ng mga fake news peddlers at mga obstructionists sa ating bayan. Isa rin po siyang part-time propagandist ng Chinese Communist Party ng bansang China. Nakakalungkot isipin, na ang taong ito, dahil sa salapi, ay handang ipagkanulo ang ating bayan para lamang sa kapakanan ng Partido Komunista ng mga Inchik. At handa rin siyang manglikod sa mga tiwaling politiko, tulad ng mga Duterte. Mahirap isipin, na kung magwawagi, ang mga taong ito, ay papaano na kaya ang ating bayan. Mabuti na lang, ay meron tayong Pangulo, na walang inisip, kundi ang kapakanan ng ating bansa at ipaglaban ang ating mga teritoryong pilit inaagaw ng bansang Inchik. Samantala, ang Bojack TV, also known as Maharluka, bistado na, pero sa kabila nito, pilit pa rin niyang itinatayo ang kanyang argumentong panis. Opo mga katropa, sa kabila ng pagkabuking ng kanyang bulok na kwento, tungkol sa Paulo Tantoco case, dahil tampered ang ginamit niyang police report, nagpupumilit pa rin siyang ituwid ang baluktot niyang argumento, dahil dito, ay hindi niya maitanggi na siya ay sinapak ng isa sa mga Tantoco. Samantala, kahit nabisto na ang kanyang kasinungalingan, marami pa ring mga mangmang na DDS ang nauuto niya. Talagang nakakalungkot, sana naman, ay matigil na ang kademonyohan ng babaeng lukaret na ito. Sana po, ay tubuan ng tumor sa tumbong, ang babaeng ito, para naman, makabawi-bawi ang mga inaargabyado ng lukaret na ito. Sa kasalukuyan, ay tuloy pa rin ang panloloko ng babaeng ito, pinaglihi yata ito sa puyat na tiyonggo, walang katigil-tigil sa paghahabi ng mga kasinungalingan, at talagang nakakalungkot dahil tuwang-tuwa naman sa kanyang ginagawa, ang mga DDS na utak-biya. Ang masakit pa nito, ay sinasakyan pa ito ng mga fake news peddlers, tulad ni Inday Tambalustay. At mga obstructionist, tulad ng mga Duterte block sa Senado, kasama na si Bob Alina na mahilig magpasikat. Si Bob Alina, na noong araw, ay nasangkot sa isang pagpatay at pag-tortured sa isang kabataang lalaki, na wala namang nagawang kasalanan kundi punahin ang mahaba niyang baba. Ito naman kung si Inday Tambalustay, ay nasangkot naman sa pananapak ng isang lalaki, na nagpapatupad lamang ng batas. Ito ay nangyari, noong siya ay mayor pa ng kanilang bayan. Talagang punong-puno ng katarandaduhan at kaipokritahan ang pagkatao ng mga tampulasang ito. Hay nako, itigil na nga natin ang video na ito, dahil naaalibadbara na ako, hindi ko lubos maisip, na meron tayong mga kababayang tulad ng mga ito. Sana po, para sa mga kababayang naguguluhan pa, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi pa huli ang lahat, magising na po sana tayo sa katotohanan. Ang mga fake news peddlers at mga obstructionist ay mga salot ng ating bayan. Salamat po mga katropa.